Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Sa pagtatapos ng abot kamay na pangarap, mananaig pa rin kaya ang kasamaan kesa sa kabutihan? Alamin natin. Welcome back sa aking channel, mga kaganapan sa abot kamay na pangarap. Napaka-intense nga ng mga kaganapan sa abot kamay na pangarap. Sa pagpapatuloy ng hostage taking sa Apex, na si Moira mismo ang may gawa, ay mauhulog siya sa sarili niyang patibong. Matapos ngang ituro ni Regan kung saan ang sikretong daan papasok ng Apex, ay nakapasok na sa wakas ang mga SWAT sa loob ng Apex. Nagdagdag na rin ng mga otoridad upang masigurado na ang katapusan ng kasamaan ni Moira. Sinugod at pinasok ng otoridad ang loob ng Apex, at habang tinatakot ni Moira ang mga bihag niya na sila Diyosa, ay bigla na lang ngang lumapit ang isang tauhan ni Moira at nagsasabi nga na napasok na sila ng mga kapulisan. Nataranta si Moira at natakot sa maaaring mangyari sa kanila. Kaya inutusan agad ni Moira ang tauhan niya na tumakas na sila hanggat maaga pa. Ngunit habang patakas si Moira, ay naabutan sila ng mga pulis. Nakipagbarilan si Moira sa mga pulis at agad ring nakatakas palayo sa mga pulis. Kinalaga ng mga pulis ang mga bihag ni Moira, kasama na si Diyosa. Nagpapasalamat sila sa mga pulis na dumating sila, kung hindi ay pinaglalamayan na sana sila ngayon. Ligtas na nakalabas ang iba pang mga bihag. Nakalaga na rin nila Regan at Doc Kim ang pamilya Tanyag. At habang patakas sila palabas ng Apex, hindi napansin ni Annalyn na wala na sa likod niya ang nanay niyang si Lynette. Kinuha ni Moira si Lynette at sinama muli sa loob ng Apex. Napansin ni Annalyn na wala ang nanay niya sa likod niya. Kaya bumalik siya sa loob ng Apex para hanapin si Lynette. Naudlot ang paghahanap ni Annalyn nang makita ang mga kaibigan na sinasakripisyo ang buhay para sa kanilang sinumpaang tungkulin. Walang nagawa si Annalyn kundi ang tumulong sa paggagamot sa mga pasyente. Wala silang kamalay-malay na nasa peligro na ang buhay ni Lynette. Naligaw naman sa loob ng Apex si RJ at Doc Kim. Nagkamali sila ng daan dahil wala pa ring kuryente sa buong Apex. Sinamahan sila ng mga pulis. Nakita nila na may kakaiba sa paligid nila. Nakita nila ang isang bomba. Pasasabugin ni Moira ang buong Apex. Kaya minabuti ng mga pulis na sapilitan ng mailabas ng mabilis ang mga tao sa loob ng Apex bago pa mahuli ang lahat. Matagumpay na nailabas lahat ng tao sa loob, maliban na lang kay Lynette at Moira. Hanggang ngayon ay hindi pa rin sila mahagilap ng mga kapulisan. Kaya iyak ng iyak si Annalyn. Kalaboso na rin ng mga pulis ang mga tauhan ni Moira. Kaya tanging si Moira at Lynette na lang ang hindi pa nahahanap ng mga pulis. Nag-aalala na silang lahat kung saan napunta si Lynette, lalong-lalo na nga si Annalyn. Isang malakas na pagsabog ang yumanig sa buong Apex na kinagulat ng lahat ng tao sa labas ng Apex. Nanggaling sa loob mismo ng Apex. Mas lalong nataranta si Annalyn. Halos magwala na si Annalyn nang marinig ang pagsabog sa loob ng Apex. Gustong-gustong bumalik ni Annalyn sa loob ng Apex. Iyak ng iyak si Annalyn. Gustong-gusto ni Annalyn na makita ang nanay niyang si Lynette. Ngunit paano nga ba? Kung pinipigilan siya ng mga kaibigan niya na bumalik sa loob ng Apex. Dahil iniisip lang ng mga kaibigan ni Annalyn
ang kaligtasan mismo ni Annalyn kung sakaling bumalik sa loob si Annalyn. Baka dalawa pa sila ni Lynette ang mapahamak kung sakali na hindi pigilan si Annalyn sa gusto niyang gawin. Nilapitan ni RJ si Annalyn at pinakalma muna saglit. Huwag raw mag-alala si Annalyn dahil ligtas na makakalabas ang nanay niyang si Lynette. Kilala raw ni RJ si Lynette. Kalaban na tao si Lynette, kaya makakatakas rin siya sa kamay ni Moira. Sa loob ng Apex, bitbit ni Moira si Lynette. Nagmamakaawa na si Lynette na itigil na ni Moira lahat ng kasamaan na ginagawa niya dahil hindi na rin naman daw makakatakas pa si Moira dahil wala nang ibang daan para makaligtas pa sa mga pulis. Wala nang pakialam si Moira. Mabuti na lang raw at nabihag pa niya si Lynette dahil nagkaroon pa siya ng alas sa pamilya Tanyag. Magagamit pa ni Moira ang katangahan ni Lynette, kaya nasa panganib pa rin ang buhay ni Lynette. Kahit pa natakasan na si Moira ng lahat ng bihag niya, na kay Moira pa rin ang isa sa mga alas niya. Expected na ni Moira na mangyayari ang lahat ng yun. Ang hindi lang expect ni Moira ay makakuha pa siya ng pag-asa upang mabuhay. Yun ay sa pamamagitan ni Lynette. Nag-announce si Moira. Wala nang saysay ang buhay niya. Tinalikuran na siya ng sarili niyang anak na si Zoe. Nagawa na rin ni Moira na maging masama nang dahil sa panloloko sa kanya ni RJ. Lahat ng sisi ay ibinato ni Moira sa pamilya Tanyag, lalong-lalo na kay Annalyn. Dahil sa pagsilang raw ni Annalyn sa mundo, ay natanggalan sila ng karapatan na bumuo ng pamilya nila. Kaya ngayon raw ay wala nang pakialam si Moira. Kung mamamatay raw siya ay mamamatay. Ang importante raw kay Moira ay makapaghiganti sila sa lahat ng naging dahilan kung bakit siya naging masama. Sinubukan ni Lynette na magmakaawa ulit kay Moira. Kaya may paraan pa raw para magbago si Moira. Kaya hanggat may panahon at pagkakataon pa ay sumuko na lang ng maayos si Moira sa mga pulis. Huwag na raw paabutin pa ni Moira sa pagkawala ng buhay niya. Narinig ni na Annalyn ang boses ni Lynette. Kaya nabuhayan ang loob ni Annalyn na buhay pa ang nanay niyang si Lynette. Nagpasya ang mga pulis na bumalik sa loob ng Apex upang tugisin na si Moira. Dahil alam nila kung nasaan ito matatagpuan si Moira. Makaligtas kaya si Lynette o tuluyan nang mawakasan ni Moira ang buhay nilang dalawa ni Lynette? Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan dito sa Abot Kamay na Pangarap. Kung gusto nyo pa ng mga ganitong klaseng video ay mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po. I got you!